Hintay, huwag munang skip ang video na ito dahil kung kayo ay senior citizen o mayroon kayong lolo, lola, magulang o kamag-anak na nagtatanong kung totoo ba ang balitang ito, kailangan ninyong marinig ang lahat ng detalye ngayon. Dahil hindi lang ito basta balita. Ito ay isang bagay na maaaring magbago ng buhay ng milyon-milyong matatanda sa buong Pilipinas. Nagsimula na ang usap-usapan sa iba't ibang lugar, sa palengke, sa simbahan, sa mga barangay, tungkol sa isang bagay na matagal na nating hinihintay. At ngayon, handa na tayong ibahagi sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa approved na universal pension na nagkakahalaga ng 6,500 piso bawat buwan para sa lahat ng senior citizen sa ating bansa. Bago pa tayo magpatuloy, kung bago kayo sa aming channel, isubscribe na po ngayon at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong balita na may kinalaman sa mga benepisyo, tulong at programa ng gobyerno para sa ating mga mahal na senior citizen. At kung gusto ninyong tulungan ang iba pang mga senior sa inyong pamilya at komunidad na malaman ang tungkol dito, i-like ang video na ito ngayon. Ang isang simpleng like at subscribe ay malaking tulong para makarating ang importanteng impormasyon na ito sa mas maraming pamilyang Pilipino na nangangailangan. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado. Ang universal pension na ito ay isa sa pinakamalaking hakbang ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng ating mga nakatatanda. Sa loob ng maraming taon, ang ating mga senior citizen ay laging nasa dulo ng pila pagdating sa mga benepisyo ng gobyerno. Marami sa kanila ang hindi nakapag-ipon ng sapat para sa kanilang pagtanda. Marami ang umaasa sa kanilang mga anak o apo para mabuhay araw-araw. At marami ang nagtitiis sa kahirapan kahit na ilang dekada na silang nagtatrabaho at nagsilbi sa bansang ito. Ngunit ngayon, mukhang may malaking pagbabago na ang darating. Ang balita ay nagsimulang kumalat nang may ulat mula sa iba't ibang sektor ng gobyerno na ang pag-apruba ng universal pension ay isang hakbang tungo sa pagkilala sa dignidad ng bawat Pilipinong senior citizen. 6,500 piso, ito ang halaga na pinag-uusapan. Para sa ilan sa atin, maaaring mukhang maliit ito. Ngunit para sa isang lolang nakatira mag-isa o isang lolang nagbabayad ng gamot tuwing buwan, ang halagang ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng kumain at hindi kumain. Ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng may pera para sa ospital at wala. Ito ay hindi basta numero, ito ay dignidad. Ito ay respeto sa lahat ng taon ng pagsisikap ng ating mga matatanda. Ngayon, ang tanong ng marami, sino ang mga tatanggap nito? Ayon sa mga ulat at diskusyon na nagaganap sa loob ng ating lehislatura at mga ahensya ng gobyerno, ang layunin ng universal pension ay maabot ang lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Anuman ang kanilang katayuan sa buhay, anuman ang kanilang kasaysayan ng trabaho, at anuman ang kanilang rehiyon. Hindi ito para lamang sa mga miyembro ng SSS o GSIS. Hindi ito para lamang sa mga nakatapos ng kolehiyo o mga nagtrabaho sa formal na sektor. Ang salitang universal ay may malalim na kahulugan. Ibig sabihin, kahit ang pinakamahirap na lolo sa pinakaliblib na probinsya ay dapat maramdaman ang benepisyong ito. Ito ang isang bagay na matagal nang ipinaglalaban ng iba't ibang grupo mula sa mga organisasyon ng senior citizen, sa mga grupo ng karapatang pantao, hanggang sa mga mambabatas na naniniwala na ang pagtanda ay hindi dapat maging parusa sa mga Pilipino. Ang ating bansa ay isa sa mga bansa sa Asia na patuloy na naghahanap ng solusyon sa lumalaking bilang ng populasyon ng matatanda. At ang universal pension ay isa sa mga mahahalagang hakbang upang masigurado na ang bawat senior citizen ay may dignidad at seguridad sa kanilang pagtanda. Ang petsa ng Mayo 1 ay partikular na mahalaga. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Mayo 1 ay kilala rin bilang Labor Day. Isang araw na ipinagdiriwang ang mga manggagawa at ang kanilang mga kontribusyon sa lipunan. At ano ang mas angkop na paraan upang ipagdiwang ang araw na iyon kundi ang anunsyo ng isang benepisyo na nagkilala sa milyon-milyong Pilipino na nagbuhos ng kanilang lakas at talino sa pagtatayo ng bansang ito? Marami sa ating mga senior citizen ay mga dating manggagawa,
mga guro, mga magsasaka, mga mangingisda, mga karpintero, mga nurse, mga tindera, lahat sila ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na taon para sa pamilya at bansa. At ngayon ang pamahalaan ay nagbibigay ng pagkilalang iyon sa pamamagitan ng universal pension. Ngunit siyempre, hindi lahat ay basta-basta magtatiwala sa mga balitang tulad nito. At tama lang iyon. Sa panahon ngayon, maraming maling impormasyon ang kumakalat sa social media. Maraming fake news ang nagdudulot ng pag-asa sa mga tao at pagkatapos ay binibigo sila. Kaya naman, ang aming responsibilidad sa inyo ay ibigay ang pinakatumpak at pinaka-updated na impormasyon. Kailangan nating maging maingat, kailangan nating alamin ang tamang proseso, ang tamang dokumentasyon, at ang tamang lugar kung saan tatanggap ng benepisyo. Ang isa sa mga pinakaimportanteng bagay na kailangan ninyong malaman ay ang proseso ng pag-a-avail ng benepisyong ito. Ayon sa mga ulat, ang mga senior citizen ay maaaring kailangang dumaan sa kanilang lokal na pamahalaan, ang barangay, ang munisipyo o ang lungsod, upang ma-verify ang kanilang impormasyon at ma-confirm ang kanilang pagiging kwalipikado. Ang pagkakaroon ng tamang identification ay magiging mahalaga rin. Ang Senior Citizen ID na inilabas ng lokal na pamahalaan ay isa sa mga pangunahing dokumento na maaaring kailanganin. Kasama rin dito ang mga dokumento tulad ng PSA birth certificate na nagpapatunay ng edad ng senior citizen at iba pang patunay ng pagkakakilanlan. Para sa mga senior citizen na wala pang Senior Citizen ID, huwag mag-alala. Ang proseso ng pagkuha nito ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng lokal na tanggapan ng mga Senior Citizen Affairs sa inyong barangay o munisipyo. Maaari ring makipag-ugnayan sa OSCA o Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar para sa karagdagang impormasyon. Ang mga lokal na tanggapan na ito ay siyang nagmamasid sa kapakanan ng mga senior citizen sa bawat komunidad at sila ang pinakaangkop na makausap pagdating sa mga katanungan tungkol sa mga benepisyo. Isa pang mahalagang bagay na dapat pag-usapan ay ang papel ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa prosesong ito. Ang DSWD ay isa sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno na namamahala ng mga programang pangkomunidad para sa mga mahihinang sektor ng lipunan, kabilang ang mga senior citizen. Ang kanilang Supplementary Feeding Program, Sustainable Livelihood Program at iba pang inisyatibo ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Ang universal pension, kung ito ay matagumpay na maipatupad, ay magiging isa sa pinakamalaking programa ng DSWD sa kasaysayan ng ahensya. Nais din nating pag-usapan ang usapin ng pamamahagi. Paano matatanggap ng mga senior citizen ang kanilang benepisyo? Sa iba't ibang programa ng gobyerno, ang pamamahagi ay ginagawa sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Ang ilan ay sa pamamagitan ng cash na ibinibigay sa barangay halls o munisipal na gusali. Ang ilan naman ay sa pamamagitan ng bangko o financial institutions. Sa panahon ng modernong teknolohiya, posible rin na ang ilan ay sa pamamagitan ng digital wallets o e-money accounts. Ang eksaktong pamamaraan ng pamamahagi para sa universal pension ay maaaring mag-iba depende sa rehiyon at sa kakayahan ng lokal na pamahalaan. Kaya naman, mahalagang manatiling updated sa mga anunsyo mula sa inyong lokal na pamahalaan at sa mga opisyal na channel ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, pag-usapan natin ang mga benepisyo ng programang ito mula sa mas malawak na pananaw. Hindi lang ito tungkol sa pera na matatanggap ng bawat senior citizen. Ito ay tungkol sa kalusugan, sa dignidad at sa kalidad ng buhay. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga matatanda na may sapat na pinansyal na seguridad ay mas malusog, mas masaya at mas matagal na bubuhay. Kapag hindi sila nag-aalala tungkol sa pagkain o sa bayarin, maaari silang mag-focus sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamilya at sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Ang universal pension ay hindi lang isang programa ng gobyerno. Ito ay isang pamumuhunan sa kalusugan at kagalingan ng ating buong bansa. Para sa mga pamilyang may senior citizen, ang benepisyong ito ay maaari ring magpagaan ng pasanin.
Maraming pamilyang Pilipino ang nagtitiis sa kahirapan dahil kailangan nilang alagaan ang mga nakatatanda sa kanilang pamilya habang nagtataguyod din ng sarili nilang mga anak. Sa maraming kaso, ang pamilya ang nag-aasikaso ng lahat, mula sa pagkain hanggang sa gamot, mula sa damit hanggang sa bayarin. Kapag ang senior citizen ay may sariling benepisyo mula sa pamahalaan, ito ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa buong pamilya. At ang ginhawang iyon, kahit gaano kaliit, ay may malaking halaga sa buhay ng isang Pilipinong pamilya. Dapat din nating pag-usapan ang konteksto ng universal pension sa kasalukuyang sitwasyon ng ating ekonomiya. Ang presyo ng mga bilihin ay patuloy na tumaas sa nakalipas na ilang taon. Ang bigas, gulay, isda, manok, lahat ay mas mahal ngayon kaysa noon. Para sa isang senior citizen na may limitadong kita o wala mang kita, ang pagtaas ng presyo ay isang malaking hamon. Ang 6,005 piso bawat buwan ay maaaring hindi masaklaw ang lahat ng kanilang pangangailangan, lalo na sa mga lugar kung saan ang cost of living ay mataas. Ngunit ito ay isang simula, ito ay isang senyales na kinikilala ng pamahalaan ang kanilang sitwasyon at handang gumawa ng aksyon. At narito ang isang bagay na maaaring hindi pa ninyo alam. Ang universal pension ay hindi nagtatakda ng limitasyon batay sa yaman o kahirapan. Hindi ito isang means-tested program kung saan kailangan mong patunayan na ikaw ay mahirap bago ka maging kwalipikado. Ang konsepto ng universal ay nangangahulugang bawat senior citizen, mayaman man o mahirap, ay may karapatang makatanggap ng benepisyong ito. Ito ay isang pagbabago mula sa dating pamamaraan kung saan ang mga benepisyo ay madalas na napupunta lamang sa mga pinakamahirap at ang mga nasa gitna ay madalas na naiwan. Sa universal pension, walang maiiwanan. Para sa mga senior citizen na kasalukuyang nakatanggap ng iba pang benepisyo mula sa gobyerno, tulad ng OSCA benefits, mga diskwento sa gamot at transportasyon o iba pang programa ng lokal na pamahalaan, ang universal pension ay hindi kapalit ng mga benepisyong iyon. Ang mga dating benepisyo ay patuloy na matatanggap kasabay ng bagong universal pension. Ito ay isang karagdagan, hindi isang kapalit. Kaya para sa mga senior citizen na nagtitanong kung mawawala ang kanilang mga diskwento o iba pang tulong, huwag kayong mag-alala. Ang layunin ng programa ay dagdagan ang suporta, hindi bawasan ito. Ngayon, nais kong pag-usapan ang isang bagay na madalas na hindi pinag-uusapan, ang emosyonal na aspeto ng universal pension. Para sa maraming senior citizen, ang pagtanggap ng benepisyo mula sa pamahalaan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay isang pagkilala, isang pagpapatunay na ang kanilang buhay ay mahalaga, na ang kanilang mga kontribusyon sa lipunan kahit hindi sila naging sikat o mayaman ay kinikilala. Narinig ko ang mga kwento ng mga lola na umiiyak nang malaman na may benepisyo silang darating. Hindi dahil sa pera mismo, kundi dahil naramdaman nila na pinagtutuunan sila ng pansin, na hindi sila nakalimutan. At iyon ang pinakamahalaga. Ang mga senior citizen sa ating bansa ay napakaraming nag-ambag. Sila ang nagpalit ng lampin sa ating mga magulang nang bata pa tayo. Sila ang nagtrabaho sa ilalim ng araw at ulan para makapag-aral tayo. Sila ang nagtayo ng mga bahay, naglinang ng mga bukid, nagturo sa mga paaralan, nag-aalaga ng mga may sakit. Ngayon na sila ay matanda na, ang pinakamaliit na magagawa natin bilang isang bansa ay siguraduhing hindi sila gutom, hindi sila nagdarahop at hindi sila nakakaramdam na pabigat sila sa kanilang mga pamilya at sa lipunan. At dito pumapasok ang kahalagahan ng inyong papel bilang mga manonood. Kung mayroon kayong nakakakilala na senior citizen, lalo na ang mga nakatira mag-isa, ang mga mahihirapan o ang mga hindi marunong mag-navigate ng mga proseso ng gobyerno, tulungan sila, ibahagi ang impormasyong ito. Samahan sila sa barangay hall, tulungan silang kunin ang mga dokumento na kailangan nila. Ang isang maliit na tulong mula sa isang tao ay maaaring magbago ng buhay ng isang senior citizen na hindi alam kung saan magsisimula. Habang patuloy na umuusad ang mga diskusyon at proseso ng pag-apruba at pagpapatupad ng universal pension, mahalaga na manatili tayong updated. Ang mga detalye ay maaaring magbago. Ang eksaktong halaga, ang mga petsa ng pamamahagi, ang mga kinakailangang dokumento. Lahat ito ay maaaring i-adjust habang isinasabuhay ang programa.
Kaya naman, lagi ninyong bantayan ang mga opisyal na pahayag mula sa DSWD, mula sa Office for Senior Citizens Affairs, mula sa inyong lokal na pamahalaan, at mula sa mga mapagkakatiwalaang balita at impormasyon. Huwag din maniwala sa mga taong nagkukunwaring ahente ng gobyerno at humihingi ng bayad para ma-process ang inyong benepisyo. Ang universal pension ay isang karapatan, hindi isang serbisyong binibili. Kung may lumapit sa inyo at sinabi na kailangan ninyong magbayad para ma-register o ma-process ang inyong application, iyan ay scam. Iulat agad sa inyong lokal na awtoridad o sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Ang mga scammer ay madalas na gumagamit ng mga programa ng gobyerno upang lokohin ang mga walang malay na biktima, lalo na ang mga matatanda na hindi pamilyar sa mga proseso. Nais din nating bigyang diin na ang proseso ng pagpapatupad ng universal pension ay maaaring tumagal ng ilang panahon. Hindi lahat ay magiging perpekto sa simula pa lang. Maaaring may mga pagkabigo, maaaring may mga delays, maaaring may mga lugar na magiging mas mahirap ang pamamahagi kaysa sa ibang lugar. Ngunit ang mahalagang bagay ay ang direksyon ay tama. Ang intensyon ng programa ay malinaw. Tiyakin na ang bawat senior citizen sa Pilipinas ay may dignidad at seguridad sa kanilang pagtanda. At sa darating na mga buwan at taon, ang programang ito ay patuloy na mapapabuti habang nalalaman ng pamahalaan kung ano ang mga kailangan pa nitong ayusin. Para sa mga lokal na pamahalaan, ang mga alkalde, ang mga punong barangay at ang kanilang mga kawani, ang inyong papel sa matagumpay na pagpapatupad ng universal pension ay napakahalaga. Kayo ang pinakamalapit sa mga senior citizen sa inyong komunidad. Kayo ang pinakaalam kung sino sila, kung saan sila nakatira, at kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Ang inyong kooperasyon at dedikasyon sa pagpapatupad ng programang ito ay magtatakda kung gaano kabilis at gaano kaepektibo maaabot ng benepisyo ang mga taong nangangailangan nito. Sa mga anak at apo ng mga senior citizen, kayo rin ay may mahalagang papel. Tulungan ang inyong mga magulang o lolo at lola na maunawaan ang programa. Samahan sila sa mga opisina ng gobyerno kung kailangan. Siguraduhing natatanggap nila ang lahat ng impormasyong kailangan nila upang makapag-avail ng kanilang benepisyo. At higit sa lahat, ipaalala sa kanila na sila ay minamahal, na sila ay kailangan, at na ang kanilang presensya sa inyong buhay ay isang kayamanan na walang halagang pera ang makakapalit. Ngayon, bago pa tayo magtapos, nais nating ibuod ang mga pangunahing punto. Una, ang universal pension ay nagkakahalaga ng 6,500 piso bawat buwan at ito ay para sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Pangalawa, ang unang pamamahagi ay inaasahang magaganap sa paligid ng Mayo 1, ang araw ng paggawa, bilang pagkilala sa mga kontribusyon ng lahat ng Pilipinong manggagawa. Pangatlo, ang proseso ng pag-a-avail ay dadaan sa lokal na pamahalaan at mga ahensya tulad ng DSWD at OSCA at ang mga kinakailangang dokumento ay maaaring kabilang ang Senior Citizen ID, PSA Birth Certificate at iba pang patunay ng pagkakakilanlan. Pang-apat, ang universal pension ay hindi kapalit ng iba pang benepisyo. Ito ay karagdagang suporta para sa ating mga senior citizen. At panglima, maging maingat sa mga scammer na gumagamit ng programa upang lokohin ang mga matatanda. Ang tamang benepisyo ay libre at hindi nangangailangan ng bayad. Ang mensahe na nais naming iwan sa inyo ngayon ay ito: ang ating mga senior citizen ay hindi mga pabigat. Sila ang pundasyon ng ating lipunan. Sila ang dahilan kung bakit tayo narito. At ang bawat piso na inilalaan ng pamahalaan para sa kanilang kapakanan ay isang pamumuhunan sa ating kolektibong kinabukasan bilang isang bansa. Kapag inalagaan natin ang ating mga matatanda, itinuturo natin sa ating mga kabataan na ang pagtanda ay hindi dapat katakutan, na ang bawat yugto ng buhay ay may halaga, at na ang ating bansa ay nagmamalasakit sa bawat miyembro nito mula sa kapanganakan hanggang sa katandaan. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo o sa inyong pamilya, mangyaring ibahagi ito sa lahat ng inyong mga kakilala, lalo na sa mga may senior citizen sa kanilang pamilya na maaaring nangangailangan ng impormasyong ito. I-share sa Facebook, sa Messenger, sa inyong mga grupo sa WhatsApp kahit saan.
Bawat share ay maaaring maabot ang isang lola o lolo na hindi pa nakakaalam ng balitang ito at maaaring mabago ang kanilang buhay. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga saloobin, mga katanungan o mga kwento tungkol sa mga senior citizen sa inyong buhay. Gusto naming marinig ang inyong mga karanasan at ang bawat komento ay tumutulong sa aming channel na makapaghatid ng mas maraming importanteng impormasyon sa mas maraming Pilipino. Salamat sa inyong oras at tiwala sa aming channel. Patuloy kaming maghahatid ng mga pinaka-updated at pinakatumpak na impormasyon tungkol sa mga programa at benepisyo ng gobyerno na may kinalaman sa ating mga minamahal na senior citizen. Dahil sila ay karapat-dapat sa pinakamahusay at ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa tamang oras ay isa sa pinakamabuting bagay na magagawa natin para sa kanila. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ingatan ninyo ang inyong mga pamilya at hanggang sa susunod na video, salamat at mabuhay tayong lahat.